Maraming salamat sa inyo ha. Pasensya kayo, napikon ako doon sa zombie na pumasok. Mantakin mo buhay kung nakataya, sabihin niyang guni-guni. Hindi po ako aalis dyan mga kababayan at mag-sidestep kung hindi po konfirmado na may hit. Ang tawag po dyan sa assassination, may hit order. Sa NPA po ang tawag dyan SO, standing order. So, i-detalye ko po pag nakasettle down ako because I only have nagpi-prepare na magbo-boarding. I have around mga 10 minutes more to go. Yeah. Hindi po PMA, PNPA po. Controversial class, yes. Controversial class po. Thank you sa inyong mga pagsuporta. Nagpapaabot po ang aking wife at ang aking pamilya silang ging sa pagpapasalamat po sa inyong mga pagtulong, prayers, moral support, at sa inyong pagpapadala na rin ng tulong na rin na nakita kita. Mabilis kasi pag sa cellphone, mahal. May na-mention na pangalan. Yes, tama ka. Siya po yon, yung Utak Pulbura. Siya po yung may order ng hit. At ang isa sa mga security protection unit niya na nag-moonlight sa kanya, kaibigan ko. Okay, hindi ko muna i-mention. Nakita ko ang pangalan niya na isulat eh. Pink Escape, thank you ha. Yes, ang dami nyo ng kwan. Bantayan nyo ang hearing nila ngayon sa Congress. Mga 10:30 yata magsisimula at maglalabas na sila ng illegal arrest order nila. Opo, isa-isa po kaming tatargetin at ako po ang pinaka-target, dalawa ang tumatarget sa akin. Yung CPP, NPA, NDF, Special Partisan Unit o SPARO. Kasi may standing order na ako. Si Ma'am Lorraine tsaka si General Parlade. Target po silang birahin, no? Ang matagal na nilang gustong birahin talaga dyan, si General Anyo. Pero ngayon dahil nahihirapan silang mag-penetrate dyan, nakalangoy sila ngayon, at ina-isolate nila ang sarili ko, tatargetin nila 3 kaagad. Si Ka Eric, si Lorraine Badoy, tsaka si General Parlade. Kasi kami po yung mga naging mukha at tagapagtaguyod ng tudo-tudong paglalarga para birahin po ang CPP, NPA, NDF. Pagdating naman po sa mga kritiko ng Administrasyong Marcos, nakalista din po ako sa isa sa mga tinatarget na man-neutralize. Pag sinabi pong man-neutralize, gagamitan ka po ng either assassination o parang palalabasin lang na aksidente. So pag nang binanggit sa akin itong tao, ng dating Lieutenant Colonel sa serbisyo pa siya, kung ano ang target na gagawin sa akin, palalabasan ako ng arrest order, and then, kunwari na kulong lang, tapos namatay sa kulungan. Ayoko pong mangyari yon. Masasayang pong pinaghirapan natin ni Tatay Digong ng ating mamamayan sa pagtataguyod natin ng totoong demokrasya, ng tunay na kapayapaan at totoong mabuting pamamahala sa ating bansa. Kaya on my part, minabuti ko po na lumaban. Bagamat masakit na hindi ko po makikita ang pamilya ko muli, matagal siguro ako makabalik sa Pilipinas, pero kailangan ko po magkaroon ng tinatawag na strategic realignment ng aking options dahil wala po ako matakbuhan ngayon dyan. Hindi rin po ako pwedeng mabundok kagaya ni General Bantag na may mga pamilya at tribo na pwedeng sumalo sa kanya. Sa kabundukan, ako po pwede akong mamatay at pwede akong i-operate dyan na kung limitado ng ang aking options. And alam ko po na makukuha nila ko dyan sapagkat pati po ang mga tiwaling pulis na bayaran ay interesado na rin sa akin. That is the truth, no? Mga kababayan. Yes, controversial class po ito sa PNPA. At least may idea kayo sinong source. At hindi po ito biro, no? Ito po ay isang malinaw na attempt na patahimikin po si Ka Eric at ang mga kritiko ng gobyerno by way of criminal, operational call para po mag-materialize ang assassination at palalabasin po na aksidente lang mga nangyari. Kaya minabuti ko na bago pa ko lumipad ngayon sa isa pang transit territory na pupuntahan ko, alam nyo siguro may idea na kayo niyan, ay minabuti kong mag-live. Sa 3 bagay, magpapasalamat po ako sa inyong mga prayers, sa inyong moral support, sa inyong solidarity. Opo, salamat, maraming nag-o-offer ng place to stay. Sige, I will announce my options kapag nakalusot ako sa airport na ito at ako po'y nakapunta na sa isa pang lugar. Thank you sa mga nagsasabi na if you need a place sa US dito ka Eric.
At wag naman magbanggit muna ka Eric ng mga lugar mo. Importante na kalusot ka sa Pilipinas ngayon ka Eric. Opo, taktika lang po ito, hindi po tayo naduduwag. Pero limited ang option ko to preserve and protect myself right now under the situation sa gobyerno ni Marcos. Kaya nandito ako ngayon sa ganitong kalagayan at sapagkat gusto nating mag-survive at i-preserve ang aking sarili, kaya nagpapasalamat ako sa inyong pag-alala, pagbibigay ng panalangin at inyong pagsuporta sa pamilya kong maiiwan. Pangalawa po, nag-live po ako para magbigay ng update na okay po ako. Nakalusot po ako. At the same time, ako po ay magbibigay ng mga karagdagang updates tungkol po sa mga nagaganap dyan sa Pilipinas at dito rin po sa pupuntahan kong lugar na malakas ang Filipino communities. No? Pangatlo, nag-live po ako para ipaabot sa inyo na hindi po titigil si Ka Eric. Hindi po ako aatras sa aking naging pinili na buhay na ipagpapatuloy po ang legasiya ng paninindigan ni Pangulong Duterte para sa kabutihan ng ating bansa, mabuting pamamahala, paglaban sa korupsyon, at pagtutol po sa mga abusado sa gobyerno at ang tuluyang paglaban na madurog na at matapos ng problema natin sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. Kaya minabuti ko na magpaabot sa inyo na hahanap ako ng pamamaraan while I survive sa isang bayang dayuhan at banyagang lugar at mahirap, pero pipilitin ko po para sa aking pamilya at para sa ating mga kababayan na manatili po ang mga matatalas na pagsusuri at mga malinaw na talakayan sa punto de vista sa interes ng taong bayan at sa punto de vista ng paninindigan sa pagtatanggol ng demokrasya ng ating mamamayan at ng ating buong bayan. So, nalulungkot ako kasi sa tatlong nakausap ko, habang ako'y patawid sa isang portion ng airport, tumigil sila at umiyak, not because of me, but because nalulungkot sila sa nangyari kay Pangulong Duterte. Mga Pilipino po sila na naninirahan na sa abroad. Bumalik sila at ang transit airport nila Hong Kong. Umiiyak sila, iba't ibang lugar. Nagkita-kita kami sa isang transit area dito sa airport na ito, and they were crying. Cry of anger, iyak at luha ng pagkagalit at pagkamuhi at iyak ng pagkalungkot dahil hindi nila maubos maisip na ganun ka iskandaluso ang pagtataksil na gagawin ng Marcos government kay Pangulong Duterte at gagamitin ang puder at kapangyarihan ng gobyerno at abusuhin ito lamang masunod ang kapritsyo nila na manatili sa puder at ma-eliminate at ma-paralyze at malumpo ng tuluyan ang Duterte political camp. So, doon po ako na aantig na may mga kababayan tayong ganun po kalalim ang appreciation nila sa ginawa ni Pangulong Duterte na pag-aayos sa ating bayan. Bagamat hindi perpekto po ang Duterte administration and government in the main and in the principality of things, masasabi ko po na mga 90% ng ginawa ng gobyernong Duterte ay tama, nararapat at napapanahon, lalo na po ang pagdurog at paglaban sa kriminalidad, ang pagsugpo at paglaban sa korupsyon, sa oligarkong mga gahaman at mga ganid na politikong abusado at mga durugista, sindikato at teroristang mga grupo. Siya lang po nakagawa noon ng may kaseryosohan at buong pusong ginawa niya para po sa pagtatanggol ng ating bayan at ng interes ng mamamayan. And look what happened to him. Umiiyak po ang mga kababayan natin kapag naalala nila kung paano po pinagtaksilan ng sobra-sobra ni Marcos at ng kanyang mga alipores si Pangulong Duterte. Rodrigo Duterte has now become a symbol of what the love for country can achieve at kung paano ka rin sirain at pagtaksilan ng sariling gobyerno mo na binuo at pinaglingkuran mo para sa ikabubuti ng iyong bayan. Kaya nakakalungkot po yung nangyari kay Pangulong Duterte. Umiiyak po ang ating mga kababayan na antig pong puso ko. Sabi, ka Eric. Tapos umiyak, akala ko, bakit sila umiiyak? Hindi para sa akin, kundi para sa ating bansa. Pangulong Duterte who has become now a symbol of sacrifice and commitment of the most serious and highest love for the country's interest and for the welfare of the people. Tatay Digong,
ang iyong pong pamumuno at ang iyong mga ginawa sa bansa natin ay nangangalapkap at nag-uugat sa bawat puso ng mga mamamayang Pilipino po. Umiiyak sila dito sa Transit Airport na magkita-kita kami. And they know na ako po ay under persecution din and under threat dahil namumonitor nila ang kalagayan ng ating bansa. Mga kababayan, huwag po tayong malunod sa pighati at pagkalungkot sa pagkakaditini at pagpapatapon kay Pangulong Duterte. Ibaling natin ang ating kalungkutan sa ibayong pagkagalit para po sa makatarungang paninindigan na babaguhin natin at i-redeem natin ang kalagayan ng ating bayan. Let us turn our grief and sadness into justified and rational anger for the collective action of the people to redeem our at sa ating pinaninindigan. Thank you for support and messages at maraming salamat sa inyong pag-alala at pagbibigay ng support at tulong sa aking mga naiwang pamilya dyan sa Pilipinas. This too shall pass. Temporaryo lang po ito. Importante buhay po si Ka-Eric muna at buhay po ang ating pagsusumikap at paninindigan na isulong pa rin ang mabuting advokasya para po sa totoong mabuting pamamahala, pagbangon ng ating pamahalaan at ng buong bayan, ang pag-abot sa kapayapaan, demokrasyang nararapat at pinapakinabangan ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. Kaya po tayo nandito ngayon sa isang kalagayan na mapait at mabigat ang kalooban natin pero kailangan nating pagdaanan. Maraming salamat. I will get back to you after 24 hours. Magpapahinga lang din ako sa lugar na patutunguhan ko. Sa mga gusto pong tumulong sa aking pamilya na naiwan, don't worry sa akin, mag-survive po ako. Ang number po nilang Ging, ang wife ko, 0916-308-7710. 0916-308-7710. 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos will do. Iipunin na nilang Ging yon para sa pamilya ko habang nag-aaral pa ang aming mga anak. On my part, I will find ways to survive habang nagpapatuloy po ang ating live stream and channel for the advocacy for good governance, for defending our peace and national security, as well as our democracy. Mga kababayan, let us all pray collectively as a nation and as a people, and mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal ng bansa natin kundi tayo rin po. Let's pray and hope na makakabalik po ako sa pinakamadaling panahon, kagaya po ng pagbabalik na rin ni Tatay Digong sana sa ating bansa. And we hope and pray that Tatay Digong will be okay sa Netherlands, bagamat malayo siya sa atin. At ang ating pighati at pagkalungkutan ay ibaling natin at gawin nating makatarungang paninindigan sa pagtatanggol ng ating bayan, ng ating demokrasya, at ng pag-abot ng kapayapaan at pag-unlad ng ating buong bayan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ito po si Ka-Eric para sa Diyos at sa Pilipinas ating mahal. Bye for now. See you after 24 hours. Mag-ingat kayo. God bless as always. And God bless the Philippines.